Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon, ay ang pagpapatuloy ng role ng isang security officer o security supervisor. Mga nakaraan po, natapos na po yung ating serye na kung saan paano ba tinitingnan ng management yung isang security supervisor or security officer. Ngayon naman po, bilang security officer or security supervisor, maganda tanungin natin, sino po ba tayo sa ating mga pinamumunuan? No? So, sabi nga sa isang matandang kasabihan, kaya raw na imbento yung salamin kasi usually tayo daw bilang tao, minsan hindi natin kilala yung ating sarili. Nakikilala natin yung ating sarili dahil sa sinasabi ng ating kapwa-tao. At iyan ay isa sa malalim na pakahulugan kung bakit daw inimbento yung salamin para makilala ng tao yung kanyang sarili. Ngayon, sino po ba tayo bilang security supervisor, bilang security officer? Sino po ba tayo sa ating mga pinamumuno ang mga security professionals? Sino po ba tayo sa ating mga subordinates? So mahalagang tanungin po natin yan. Basically, sa ilang mga pagsisiyasat natin, ang isang security supervisor daw ay isang otoridad. Kung paano siya tinitingnan ng kanyang subordinates, tayo ay tinitingnan bilang isang authority. Basically, anong tingin sa atin ng ating mga subordinates? Dahil tayo ay nasa security field, nasa security industry, we are expert on security matters, on matters of safety and security. Di ba? So, we are expert on that. Ganon nila tayo tinitingnan. Di ba? So, dapat, bilang security supervisor, dahil yun yung tingin nila sa atin, dapat, huwag tayong huminto sa ating pag-aaral. Huwag tayong huminto sa ating mga engagement, sa ating mga training, kasi ang tingin sa atin ng ating mga security professional, ng mga subordinates natin is authority, di ba? So minsan hindi naman sa may mga security professional na china-challenge ka, magpo-pose ng question sa iyo pero alam din niya yung sagot. May mga ganyan pong security professional. Kaya dapat po, bilang mga security supervisor, bilang mga security officer, dapat competent tayo. Di ba? Paano tayo magkakaroon ng competency? Dapat continuous training ang gawin natin. Huwag tayong huminto. Hindi ko graduate tayo ng 4 na taon. Hindi ko 10 years, 20 years na tayong nasa industriya. Hindi ko matagal na tayo rito at marami na tayong nakasalumuha, hinto tayo sa pagtitraining. Remember, ang training po, ang education po, continuous po yan. At tayo bilang mga security supervisor, huwag tayong huminto dyan. Kasi ang security, ito ay isang industriya na patuloy sa pagbabago. Napakayabong po ng industriyang ito. Okay po? Number 2, also, tinitingnan tayo ng ating mga subordinates, ng ating mga security professional bilang evaluator. Tandaan po ninyo, sa atin nakasalalay, sa atin nakasalalay yung future, yung kinabukasan ng ating mga subordinates. Kung mapopromote ba sila, kung saan sila pupunta after ng mga ilang taon. Di ba? Siguro naman, sa loob ng ilang taon na nakasama mo sila, sana tayo bilang supervisor, bilang officer, sana makapag-iwan tayo ng legacy sa ating mga empleyado, sa ating mga security professional, o sa sino mang nakakasalamuha natin. Napakahalaga po niyan. Okay po? So, evaluator tayo, hindi tayo dapat apektado ng ating mga personal feelings, mga prejudices. Okay? So, sabi nga, yung playing with favorites, dapat wala yan. Hindi tayo dapat nagtatanim ng sama ng loob sa ating mga subordinates. Hindi tayo dapat motivated ng galit sa pagdidesisyon
sa sino mang empleyado o sa sino mang tao. Di ba? Na pagka mabigat ang dugo mo sa kanila, pasususpindi mo. Di ba? Hindi dapat ganun. Okay? So, evaluator. No? So, nakasalalay dito yung ating tawag niyan, patas na pagtingin at pagtanaw sa ating mga empleyado, sa ating mga subordinates. Okay? Tinitingnan din tayo bilang mga supervisor, officer, ang tingin din natin sa kanila is trainer, no? Katulad ng pananaw ng mga security managers o ng management, ang tingin din sa atin ng ating mga subordinates ay trainer, no? Pag mayroong mga bagong pwesto, no, mayroong mga bagong security equipment, dapat po tayo yung nangungunang magturo diyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako sa tagal po natin sa industriya, hindi po nawawala sa atin yung passion to learn. No? Kaya nga pag may konting na itatabi, no? At meron tayong nakitang mga training, sinisikap nating makapag-impok para maka-avail ng mga trainings po na yan. Kasi napakahalaga po ng trabaho natin bilang security supervisor. At isa dyan sa role na dapat nating matutunan at dapat nating pahalagaan is yung pagiging trainer. Diba? Kasi sa ganung paraan tayo nakakapag-share ng skills, ng knowledge, ng experience sa ating mga subordinates. Okay? So, familiarization sa mga pwesto, mga instruction na binibigay ng management. So, kasama yan sa pagiging trainer natin. Number 4, tayo bilang security officer, bilang security supervisor, kung minsan ito yung iniiwasan natin yung pagiging disciplinarian. No? So, sa totoo lang, napakahirap. Lalo na kung yung didisiplinahin mo, hindi naman mayaalis minsan, medyo malapit sa'yo. Di ba? O kaya naman, yung isa namang didisiplinahin mo, mabigat ang loob mo. Hindi nga dapat ganun Halimbawa, kung umabsent o may mga tardiness na record si Juan, kung ano man yung naging hatol mo sa kanya, dapat ganun din yung hatol kay Pedro. Kung parehas ng violation, yung kanilang kinasadlakan o ginawa. Di ba? So, yun po yung dyan, no? So, dapat manatili sa atin yung pagiging impartial at consistent attitude. Di ba? So, sabi ko nga, hindi ko mo mabigat yung dugo mo kay Juan o kay Pedro, yayariin mo sila. May mga ganyang may mga ganyan tayong na-encounter, no? Parang parang kinakasihan ng sama ng loob, naapektuhan o naiimpluwensya ng sama ng loob yung desisyon, no, sa isang tao, sa isang subordinates, no? Mali po 'yon, 'di ba? Kaya nga sabi, 'di ba, shall not permit, no, security professionals shall not permit personal feelings, no, prejudices, 'di ba? So yung mga biases natin, iwan po natin. Kung may problema man tayo sa pamilya, sa personal, dapat pagdating sa trabaho, hindi po natin dapat dinadala yan. Diba? At dapat manatili sa atin yung pagiging impartial at consistent attitude. Okay? So, walang double standard. Diba? So, yan po. Kung ano po yung nakalagay sa table of offenses, administrative penalties, no? Dapat yun po yung mangyari. Kung ano po yung nakalagay sa code or book of discipline, dapat po yun yung makapangyari dyan. Diba? So, communicator, isa rin to sa mga tinitingnan ng ating mga subordinates. Diba? Bakit? Bilang mga empleyado, bilang mga subordinates, may mga lingwahe sila o may mga gusto silang iparating sa management. Tayo bilang nasa middleman, nasa middle position between the management at yung security professional, nandito tayo sa gitna, dapat kung meron tayong may mga nasasabi sa atin yung ating mga nasasakupan o mga pinamumuno sa ating pagsisiyasat, no? Nakita naman natin na valid yung kanilang mga claims, no, or concerns, dapat po maiparating natin to sa management, no? We must be articulate on this, di ba?
Kasi diyan pwedeng magkaroon ng gap, no? Kasi dapat, of course, dahil nga tayo yung middleman, di ba? Our position lies in the middle between the subordinates and the upper management. Dapat tayo yung nagmi-mingle doon sa dalawa, no? May instruction yung management, kino-communicate natin pababa, no? May feedback from the subordinates, no? At tingin natin upon careful observation or investigation, alam naman natin na valid yung concerns. So dapat maiparating natin sa management, no? Sa magandang pamamaraan para maintindihan po nila. Di ba? Kasi hindi ko mo yung nasa top management talagang hindi naman lahat nakikita nila, hindi lahat nababasa nila. Di ba? Hindi lahat alam nila. So tayo na nakakonekta sa baba, no? Dapat nagiging articulate tayo sa mga concerns nila papunta po sa management. Di ba? So mas mahirap kasi kung nagsasawalang kibulang tayo, di ba? Sa totoo lang kaya hindi umuusad minsan ang isang liderato dahil walang nagsasalita. Di ba? Pag nagsalita ka, kung minsan ikaw pa mali. Di ba? So hindi dapat ganoon eh. Di ba? Tandaan niyo po, no, ito sa ating sariling pagtatasa lamang. Pagka ang management nakinig sa atin, no? Or nagbukas ng pintuan para pakinggan tayo, dapat po gamitin natin yung avenues na yan para maiparating kung ano man yung dapat, no? Kasi tinanong ka na nag-open up na no? Ano bang feedback sa baba? Diba? Ano bang real score? So dapat pagka may ganyang pagkakataon, samantalahin po natin. Sabihin natin yung totoo. Diba? Hindi yung nandyan na, magsasawalang kibo ka pa. Diba? So, ang siste, bumabagal yung pag-usad na dapat sana ay noon pa. Diba? Okay po? So, kung minsan, dahil sa role natin bilang communicator, tayo yung nagiging spokesman or spokesperson ng ating mga subordinates. Okay po? So, lastly, bilang mga security officer o supervisor, tinitingnan din tayo ng ating mga subordinates bilang father figure. Di ba? Kung minsan, maging sa ating sa kanilang mga personal na problema, humingi sila ng mga payo sa atin. No? Hindi maiwasan yan. Kung minsan pa nga, di ba? Nangungutang pa sa inyo yan. No? So, yung mga ganong tipo. Tandaan po natin, no? Bilang mga security supervisor, security officer, isa lang ang pwede natin gawin diyan, no? So dapat lagi tayong merong sympathetic ears, no? Ano po ibig sabihin nito? Lagi tayo dapat nakahandang makinig sa ating mga pinamumunuan, sa ating mga nasasakupan. Ano man ang hinaing nila, ano man yung kanilang gustong sabihin sa atin, no? May kwenta man o wala, dapat pinakikinggan natin sila. Diba? So, isa yan sa mga role na wag natin ipagsawalang bahala. Nung tayo po ay detachment commander pa, no? Ng isang establishment, hindi po tayo natatapos sa maghapon o sa buong araw ng duty natin nang hindi natin nakakausap yung ating mga pinamumunuan o nasasakupan. Diba? Kung meron kang 15, kung meron kang 20 na security professional na pinamumunuan, dapat you make a way na dapat sa loob ng isang shift na kung saan naka-duty ka, dapat po nagkakaroon tayo ng pamamaraan para makausap sila. No? Kahit 1 minuto lamang. No? 1 o 2 minuto, basta importante. No? Napakinggan natin sila. No? Kasi baka mamaya may problema na, hindi pa natin alam. Okay po? So, muli, yan po muna sa ngayon. Sa mga susunod po na talakayan, babasahin po natin yung ibang mga komento at mag-upload pa po tayo ng ibang mga video.
So yan po muna sa ngayon. Muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.